Noong isang araw sa kalagitnaan ng Marso, matapos niyang tapusin ang kanyang gym session, ipinadala niya ang kanyang huling text message na nagsasabing pauwi na siya. Gayunpaman, makalipas ang 2 araw, ang kanyang bangkay sa malagim na kalagayan ay natagpuan sa trunk ng sarili niyang silver Camry. Sa una, nakatuon ang pulisya sa paghahanap ng isang hindi kilalang suspek. Ngunit habang unti-unting luminaw ang profile ng salarin, nabigla ang mga investigador. Ang taong ito ay hindi pala isang estranghero, kundi isang taong lubos na pamilyar sa biktima. Kaya sino ang pumatay at ano ang motibong nagtulak sa kanya upang gawin ang ganitong kalupit na krimen? Umaga ng Marso 12, 2020. Isang lalaking natataranta ang dumating sa isang istasyon ng pulisya upang iulat na ang isa sa kanyang mga empleyado ay bigla na lamang nawala. Ayon sa kanya, noong hapon ng March 11, si Hong Nguyen, isang 42-year-old na babaeng empleyado, ay nagtrabaho tulad ng karaniwan at huling nakitang umalis sa opisina bandang 5:26 ng hapon. Nagmaneho pa uwi gamit ang kanyang silver 2006 Toyota Camry gaya ng nakasanayan. Ngunit kinaumagahan, nang hindi siya pumasok sa trabaho at hindi na makontak sa anumang paraan, lalo pang nabahala ang lalaki. Dahil alam niyang kasama nito sa bahay ang matandang ina at nakababatang kapatid, agad niyang tinawagan ang pamilya nito upang alamin ang kanyang kalagayan. Subalit wala ring alam ang mga kamag-anak kung nasaan siya at hindi rin siya makontak. Mas nakapagtataka pa na ang wallet ni Hong at lahat ng kanyang mga susi ay naiwan sa bahay. Kaya lalo pang naging misteryoso ang kanyang pagkawala. Habang iniulat ang kaso sa pulisya, ang mga kaibigan ni Hong, lalo na ang kanyang close friend si Linda Cao, ay agad na kumilos upang maghanap. Gumawa sila ng Facebook group na pinangalanang Missing Hong upang humingi ng tulong sa publiko at magbahagi ng kaugnay na impormasyon. Ayon sa isang kaibigan, ang huling text message na kanilang natanggap mula kay Hong ay bandang 8:30 ng gabi noong March 11, hindi nagtagal matapos siyang makauwi mula sa trabaho. Sa mensahe, sinabi ni Hong na dumaan muna siya sa gym upang mag-ehersisyo at pauwi na siya. Mula noon, tuluyan nang nanahimik ang kanyang telepono. Nagpatuloy ang paghahanap hanggang March 13 sa gitna ng matinding tensyon at pag-aalala. Halos hindi humihiwalay ang pamilya at mga kaibigan ni Hong. Sa kanilang mga telepono, umaasang may makukuhang anumang balita. Ang kanyang matandang ina ay sabik na umaasang makakauwi ang kanyang anak, habang ang kanyang nakababatang kapatid na si Hua Fong Nguyen, 37-year-old, ay nagkwento na ng gabing iyon ay narinig niyang bumukas at sumara ang pinto ng 2 beses. Inakala niyang umuwi lamang ang kanyang kapatid upang kumuha ng isang bagay at muli ring umalis, kaya hindi siya naghinala ng kakaiba. Bandang 8:00 ng gabi, noong March 13th, may isang kapitbahay malapit sa Robin Hood Drive ang nakapansin ng isang hindi pamilyar na sasakyan na nakaparada mula pa noong nakaraang gabi sa isang tahimik at liblib na bahagi sa dulo ng kalsada. Ang silver sedan na may pamilyar na plaka ay nagpaalala sa kanila ng impormasyong umiikot tungkol sa nawawalang tao. Nang makaramdam ng kakaiba, agad na tumawag ng pulis ang kapitbahay. Di nagtagal, dumating ang District 7 Patrol Unit ng New Orleans Police Department sa lugar. Nakumpirma na ang sasakyan ay ang Toyota Camry ni Hong Nguyen. Ngunit nang buksan ng mga investigador ang trunk, natagpuan nila ang kanyang katawan na nakabaluktot sa loob. Napuno ng dugo ang kanyang mga damit, na nagpapahiwatig na siya ay tinamaan ng hindi bababa sa isang nakamamatay na bala. Kapansin-pansin na walang bakas ng banggaan ang sasakyan, hindi basag ang mga bintana, at walang palatandaan ng pagnanakaw, kaya naalis ang posibilidad ng isang random na carjacking. Mahigpit na nakasara ang trunk, na nagpapahiwatig na sadyang itinago ng salarin ang bangkay upang maantala ang pagkakatuklas. Sa loob ng Camry, natagpuan din ng pulis ang ilan sa mga personal na gamit ni Hong tulad ng jacket at sapatos pang ehersisyo. Ipinahihiwatig nito na maaaring umuwi muna ito upang magpalit ng damit matapos ang trabaho, na tumutugma sa sinabi ng kanyang mga kaibigan na dumaan siya sa gym noong gabing iyon. Napansin din ng mga investigador na ang inabandunang sasakyan ay natagpuan lamang 7 block mula sa bahay ni Hong, mahigit 1 kilometro lamang ang layo.
isang distansyang hindi malayo. Nagdulot ito ng hinala na maaaring pamilyar sa lugar ang salarin o wala siyang sapat na oras o paraan upang ilayo pa ang bangkay. Agad ipinaalam ng pulisya ang malungkot na balita sa pamilya. Matapos ang 2 araw na paghahanap na may kaunting pag-asa, natagpuan si Hong, ngunit sa pinakamasakit na paraan. Bumagsak ang kanyang ina nang malaman na hindi na makababalik ang kanyang anak. Samantala, ang mga kaibigan ay napaiyak sa mensaheng kumalat sa Facebook. Natagpuan na si Hong, ngunit wala na siya. Kaagad na nagsagawa ng masusing pagsisiyasat ang pulisya sa background ni Hong Nguyen upang makalap ang impormasyon at paliitin ang listahan ng mga posibleng suspek. Si Hong ay isang babaeng Vietnamese na ipinanganak at lumaki sa New Orleans. Inilarawan siya ng mga kaibigan bilang masayahin, masigla, at laging naglalabas ng positibong enerhiya. Bagaman hindi siya nag-asawa, marami pa siyang mga plano sa hinaharap at umaasang balang araw ay makapagtatayo siya ng sarili niyang tahanan. Bilang panganay na anak sa isang pamilyang imigrante, matapos pumanaw ang kanyang ama, kasama niyang nanirahan at buong pusong inalagaan ang kanyang ina at nakababatang kapatid na 5 taon ang agwat sa kanya. Dahil sa kanyang malasakit at pagmamahal sa pamilya, minahal siya ng mga taong nakakakilala sa kanya. Naging estudyante rin siya ng Abramson High School sa New Orleans East, kung saan aktibo siyang lumahok sa mga gawaing pangkomunidad. Ayon kay Council Member Cindy Wan, na kanyang pinsan, aktibo si Hong sa local community ng mga Vietnamese, laging may ngiti at handang tumulong sa iba. Sa trabaho, kilala si Hong bilang seryoso at dedikado. Dati siyang nagtrabaho sa larangan ng insurance bago naging advertising sales representative para sa isang lokal na pahayagan sa New Orleans. Pinahahalagahan siya ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang propesyonal na estilo at sa paraan ng paglalagay niya sa interes ng mga kliyente bilang priority. Sa pananaw ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak, halos wala siyang alitan o kaaway. Simple at maayos ang kanyang pamumuhay. Trabaho sa araw, minsan ay dumaraan sa gym sa maagang gabi o dumadalo sa mga aktibidad sa simbahan at pagkatapos ay umuuwi upang makasama ang kanyang ina. Ang relasyon nila ng kanyang nakababatang kapatid na si Hua Phong Nguyen ay nakikitang normal ng mga kapitbahay. Namumuhay sila sa iisang bubong, ngunit walang nakitang senyales ng pagtatalo o sigawan. Kaya naman ang marahas na pagkamatay ni Hong ay labis na ikinagulat ng lahat. Marami ang hindi makapaniwala kung ano ang maaaring nagtulak sa isang mahinahon, pribado, maingat, at minamahal na babae tungo sa ganitong kalunos-lunos na wakas. Nang makumpirmang ito ay isang kaso ng pagpatay, agad na kinuha ng Homicide Division ng New Orleans Police Department ang pamamahala sa lugar ng krimen at nagsimula ng agarang investigasyon. Bawat bakas ng ebidensya, gaano man kaliit, ay maingat na tinipon upang matunton ang salarin. Sa puntong iyon, nakatuon muna ang pulisya sa muling pagbubuo ng galaw ng biktima sa kanyang huling araw. Batay sa salaysay ng kanyang malapit na kaibigang si Linda, natukoy nilang matapos ang trabaho noong hapon ng March 11th, dumaan si Hong sa gym upang mag-ehersisyo bago umuwi. Ipinapahiwatig ng detalyeng ito na malamang ay nakauwi siya ng gabing iyon. Batay sa impormasyong ito at sa ebidensyang nakuha sa pinangyarihan, hinati ng pulisya ang investigasyon sa 2 magkasabay na direksyon. Sa isang banda, sinuri nila ang mga security camera sa paligid ng bahay ng biktima at sa rutang papunta sa lugar kung saan natagpuan ang sasakyan. Sa kabilang banda, in-interview ng mga investigador ang mga taong konektado kay Hong upang matunton ang mga posibleng lead mula sa kanyang mga relasyon. Dahil sa kanyang edad at mahinang kalusugan, napakalimitado lamang ng impormasyong naibigay ng ina ni Hong. Ayon sa kanya, bandang 9:00 ng gabi noong March 11th, narinig niyang bumukas ang pinto, ngunit inakala niyang karaniwan lamang na may dumarating at umaalis kaya hindi na niya ito binigyang pansin. Sa unang panayam, si Hua Phong Nguyen, ang nakababatang kapatid ng biktima, ay mukhang nakikipagtulungan sa pulisya. Sinabi niyang nasa bahay lamang siya buong gabi, hindi niya direktang nakita ang kanyang kapatid, at narinig lamang niya ang pagbukas at pagsara ng pinto nang may ilang minutong pagitan. Kaya inakala niyang umuwi ang kanyang kapatid at umalis din agad makalipas ang ilang sandali.
Iginiit din ni Hua na wala siyang alam sa nangyari kay Hong. Gayunpaman, ang kanyang malamig at tila walang emosyon na paraan ng pagsagot ay nakatawag ng pansin sa mga investigador. Isang malaking pagbabago sa kaso ang nagmula sa surveillance footage. Isang private home security camera sa Robin Hood Drive ang nakakuha ng imahe ng isang lalaking bumaba mula sa Toyota Camry ni Hong, bandang madaling araw ng March 12. Bagamat hindi malinaw ang video, ang pangangatawan ng lalaki ay nagbigay ng pamilyar na impresyon. Bukod pa rito, nakuhanan din ng kamera ng isang kapitbahay malapit sa bahay ni Hong na hating gabi noong March 11th. Ang sasakyan ni Hong ay umalis sa garahe at tahimik na nagmaneho palayo sa bahay. Mula sa mga larawang nakuha, nagpasya ang pulisya na kunin ang mga still frame ng lalaking nakita sa kamera at ipakita ito sa pamilya para sa pagkakakilanlan. Sa isang sulyap pa lamang, natigilan ang isang kamag-anak nang makilala ang pangangatawan at mukha. Ito ay si Hua-Fong Nguyen, ang nakababatang kapatid ni Hong. Ang pagkakatuklas na ito ang tuluyang nagtanggal sa tabing ng misteryo sa kaso, habang ang hinala ay tuwirang tumuro sa sariling biolohikal na kapatid na kasama niyang nakatira sa iisang bubong. Bagamat wasak ang damdamin at galit, umaasa pa rin ang pamilya na baka ito ay isang pagkakamali lamang. Ngunit ang malinaw na mga imahe mula sa kamera ay hindi na maikakaila ang masakit na katotohanan. Halos kasabay nito, iniulat ng forensic team ang resulta ng pagkuha ng data mula sa mobile phone ni Hong. Ipinakita ng datos na matapos siyang umalis sa trabaho at pumunta sa gym, bumalik ang kanyang telepono sa lugar ng kanyang tahanan bandang alas 9 ng gabi noong March 11th, na tumutugma sa text message na ipinadala niya ng alas 8:30 ng gabi at sa pahayag tungkol sa pagbukas ng pinto ng gabing iyon. Mula roon, wala nang anumang aktibidad na naitala sa kanyang telepono. Ipinahihiwatig nito na malamang ay doon na siya nakaranas ng kapahamakan pag-uwi niya ng gabing iyon. Habang pinagsama-sama ang mahahalagang piraso ng ebidensya, lalong luminaw ang larawan para sa mga investigador. Malamang na inatake siya ni Hua-Fong Nguyen sa bahay at pagkatapos ay ginamit ang sariling sasakyan ng kanyang kapatid upang itapon ang bangkay. Marso 20, 2020, matapos makalikom ng sapat na ebidensya, opisyal na naglabas ng warrant ang New Orleans Police Department laban kay Hua-Fong Nguyen. Sa isang press release, inihayag ng mga awtoridad na sa pamamagitan ng investigasyon, natukoy nila si Hua-Fong Nguyen, ang nakababatang kapatid ng biktima bilang salarin at nakakuha sila ng arrest warrant para sa kasong second-degree murder. Mabilis na naaprubahan ang warrant, ngunit agad ding lumitaw ang isang seryosong problema. Naglaho si Hua-Fong Nguyen ng walang bakas. Mula pa sa unang panayam niya sa pulisya, hindi na siya nakita sa New Orleans at misteryosong hindi rin siya dumalo sa libing ng kanyang kapatid na ginanap sa araw ding iyon. Lalo lamang nitong pinatibay ang hinala laban sa kanya. Inilibing ng pamilya si Hong na luhaan at may takot na ang salarin ay hindi pa nahuhuli. Gayunpaman, hindi nagtagal ang manhunt. Sa pakikipag-ugnayan ng United States Marshal Service ay ng pulisya ng Houston, Texas, mabilis na natunto ng kinaroroonan ni Hua-Fong Nguyen. Wala pang 2 araw matapos ilabas ang warrant noong Sabado, March 21, 2020. Naaresto siya sa Houston, humigit kumulang 560 kilometers mula sa New Orleans. Nang siya ay madakip, may dala siyang kaunting bagahe at mga dokumento ng pagkakakilanlan na nagpapahiwatig na tila sinusubukan niyang tumakas papaloob pa ng bansa. Kinumpirma ng pulisya ng Houston na si Hua-Fong Nguyen ay inaresto bilang isang takas mula sa estado ng Louisiana at ikinulong sa Harris County Jail. Ayon sa tala ng kulungan, siya ay ikinulong dahil sa kasong second-degree murder habang hinihintay ang pagkumpleto ng mga proseso ng extradition pabalik sa Louisiana para sa investigasyon at paglilitis. April 7, 2020, humarap sa hukuman si Hua-Fong Nguyen sa unang pagkakataon sa harap ng isang hukom sa Houston, Texas para sa pagdinig tungkol sa extradition. Dahil sa seryosong kalikasan ng kaso, hindi siya pinayagang magpiyansa. Bahagyang nabawasan ang takot na bumalot sa pamilya at mga kaibigan ni Hong sa mga nakaraang araw ng matinding tensyon dahil sa kanyang pagkakaaresto. Ngunit kasabay nito, mas luminaw ang masakit na katotohanan. Napilitan ng pamilya na harapin na ang taong nasa likod ng trahedya ay sarili nilang kadugo
at mahaba pa ang prosesong legal upang makamit ang hustisya para kay Hong. Ano nga ba ang nagtulak sa isang nakababatang kapatid upang kitilin ang buhay ng sarili niyang ate? Upang maunawaan ang tunay na nangyari, kailangang silipin kung sino siya at ano ang buhay sa likod ng saradong pinto ng kanilang tahanan, kung saan maaaring matagal nang namumuo ang tahimik na tensyon. Si Hua, na ipinanganak noong year 1983, ang kaisa-isang nakababatang kapatid ng biktima. Nang mangyari ang insidente, siya ay 37-year-old at nakatira kasama ang kanyang ina at nakatatandang kapatid sa isang maliit na bahay sa New Orleans East. Sa panlabas, wala namang halatang senyales ng masamang gawain si Hua. Inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang tahimik, hindi gaanong palakaibigan, at medyo mapag-isa. Pagkatapos ng high school, nagkaroon si Hua ng ilang manual labor, ngunit hindi siya nagtatagal sa mga ito. Kamakailan bago ang insidente, wala siyang trabaho at umaasa sa kanilang tahanan, kung saan karamihan sa gastusin ay sinasagot ng kanyang kapatid na si Hong Nguyen, na may matatag na kita. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, karaniwan lamang ang relasyon ng magkapatid. Bagamat may mga maliliit na alitan paminsan-minsan, isang bagay na hindi naman kakaiba sa maraming pamilya. Bago ang insidente, wala ring record ng seryosong kriminal na kaso si Hua Fong Nguyen. Ayon sa tala ng lokal na pulisya, hindi pa siya naaresto at wala ring kasaysayan ng domestic violence. Kaya naman nang ilabas sa publiko ang pagkakakilanlan ng suspek, nabigla ang komunidad. Maraming nakakakilala sa pamilya ang hindi makapaniwala at nagtatanong kung paano nagawang saktan ng isang kapatid ang sarili niyang ate. Hanggang sa puntong iyon, nanatiling malaking question mark ang motibo ni Hua Fong Nguyen. Hindi nag-anunsyo ang pulisya ng tiyak na dahilan sa likod ng kanyang ginawa. May ilang teorya na maaaring lihim siyang naiinggit sa stability at tagumpay ng kanyang kapatid o kaya ay may alitan sila kaugnay ng pera at responsibilidad sa pamilya. Posible rin umano na may matagal na siyang kinikimkim na problemang psikolohikal na kalaunan ay sumabog sa isang matinding paraan. Ngunit lahat ng ito ay nanatiling haka-haka lamang. Mula nang siya ay maaresto, halos nanatiling tahimik si Hua Fong Nguyen, walang pag-amin at walang pampublikong paliwanag. Sa pagdinig sa Houston, nakayuko siya, kaunti lamang magsalita at tila lutang. Wala ring malinaw na pagsisisi o emosyon sa kanyang reaksyon. Ang malamig at tila walang pakialam na asal na ito ay lalo lamang nagpalalim sa sakit ng mga naiwan. Hindi lamang anak na babae ang nawala sa pamilya, tila nawala rin ang natitira nilang anak na lalaki sapagkat siya ang naging sanhi ng buong trahedya nang walang nakakaunawa kung bakit. Isang lumang larawan ni Hong at Hua kung saan maliwanag ang ngiti ni Hong habang tahimik na nakatayo sa tabi niya ang kapatid, ay naging isang imaheng bumabagabag sa marami. Matapos ma-extradite pabalik sa New Orleans si Hua Fong Nguyen, umusad ang kasong kriminal ayon sa legal na proseso. Isang grand jury ang nagsampa ng sakdal laban sa kanya para sa second-degree murder na nagsasaad na sinadya niyang kitilin ang buhay ng kanyang nakatatandang kapatid. Itinakdang idaos ang paglilitis sa Orleans Parish Court, ngunit dahil sa pandemya ng COVID-19 noong 2020, bumagal ng husto ang sistema ng hukuman sa Louisiana at paulit-ulit na naipagpaliban ang mga pagdinig. Hindi naging exception ang kaso ni Hua. Mas lalo pang naging mabagal ang proseso ng sa unang yugto ay nag-plead siya ng not guilty at nanatiling hindi cooperative. Dahil dito, tumagal ng maraming buwan ang pangangalap ng ebidensya at pagkuha ng mga pahayag. Gayunpaman, nagsikap ang mga taga-usig na buuin ang isang kumpletong kaso, kabilang ang surveillance video footage, mga forensic report kaugnay ng ballistics, mga testimonya ng saksi, kabilang ang mga kamag-anak na direktang kumilala kay Hua sa kamera, at ang kanyang sariling mga unang pahayag na may maraming hindi pagkakatugma. Ang kabuuang hanay ng ebidensyang ito ay naglagay kay Hua sa isang malinaw na dehadong posisyon. Mula 2021 hanggang 2022, habang unti-unting bumalik sa normal ang operasyon ng mga korte, nagsimulang ipagpatuloy ang mga pagdinig ng mas maayos ang daloy. Gayunpaman, hanggang sa kasalukuyan, maraming ulat ang nagsasabing si Hua Fong Nguyen ay nananatiling nakakulong habang naghihintay ng paglilitis, na patuloy pang naaantala dahil sa backlog ng mga kaso matapos ang pandemya.
Sa ilalim ng batas ng Louisiana, ang second-degree murder ay may pinakamataas na parusang habambuhay na pagkakakulong ng walang parol. Ibig sabihin, kung mapatunayang nagkasala, maaaring gugulin ni Hua ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa bilangguan. Sa kasong ito, hindi kinakailangang patunayan ng prosekusyon ang motibo. Kailangan lamang nilang patunayang sinadya ng akusado ang pagkitil sa buhay ng biktima. Samantala, tahimik na naghihintay ng hustisya ang pamilya ng biktima kahit bawat pagbanggit sa kaso ay muling nagbubukas ng sugat. Hindi pa rin matanggap ng marami na ang sanhi ng trahedya ay ang mismong nakababatang kapatid ng biktima. Sa lokal na komunidad, hindi lamang nila ipinagluksa si Hong, isang mabait na babaeng puno ng pagmamahal sa buhay, kundi nagpahayag din sila ng galit sa brutal na ginawa ni Hua. Sa social media, patuloy na ibinahagi ang mga mensahe ng pakikiramay at mga larawan ng candlelight vigil para kay Hong. Marami ang nagdasal na sana ay matahimik na siyang nagpapahinga habang ipinapahayag ang galit sa krimen ni Hua. Ang kaso ng pagpatay ni Hua Phong Nguyen sa kanyang nakatatandang kapatid ay nagdulot din ng matinding pagkabigla sa mga Vietnamese community sa New Orleans at nakatawag ng pansin ng American media. Nangyari ito kasabay ng pagsisimula ng pandemya, kaya hindi ito gaanong kumalat kumpara sa iba pang mga kaso ng pagpatay. Gayunpaman, ang kalupitan ng trahedyang ito sa loob ng pamilya ay nag-iwan ng mabigat na marka sa lahat ng nakarinig tungkol dito. Nagbukas din ang kasong ito ng maraming masakit na tanong tungkol sa tunay na motibo ng salarin. Hanggang ngayon, wala pa ring inilalabas ang pulisya na tiyak na dahilan, kaya patuloy ang mga haka-haka ng publiko. Pera ba ang dahilan? Matagal nang alitan sa pamilya? O may mga nakatagong problemang psikolohikal si Hua Phong Nguyen? Napakabihira ng isang nakababatang kapatid na pumatay sa sarili niyang ate, kaya hindi katakatakang nais ng publiko na malaman kung ano ang tunay na nangyari sa likod ng saradong pintuan ng pamilyang iyon. Sa kasamaang palad, maaaring may mga lihim na tuluyan ng nawala kasama ni Hong habang nananatiling tikom ang bibig ng salarin. Ang nakakagulat na kasong ito ay nagsilbing paalala na ang domestic violence ay hindi laging may malinaw na panlabas na senyales. Ang mga tahimik na alitan ay maaaring mabuo sa paglipas ng mga taon at sumabog sa trahedya kung hindi agad nakikilala at natutugunan. Ano po ang tingin niyo sa kasong ito? Ibahagi niyo po ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Gaya ng dati, kung nagustuhan niyo ang kasong ito, paki-like at i-share ang video. Huwag kalimutang mag-subscribe sa NJ Tagalog Crime Corner para sa iba pang totoong kwento ng krimen. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam at magkita-kita po tayo sa susunod na kaso.